Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon, sa kabila ng walang naipapakita, sa walang naipapakita, ang Senado, yung USAA walang naipapakita. Pero may mga kumakalat na ngayon, mga kabunyog, may mga kumakalat na CCTV, may mga footages na kumakalat. Mabuti pa yung mga hindi yung galing sa hindi yung galing sa Senado. Mabuti pa't mayroong mga kumakalat na CCTV footages. Ito yung CCTV footages. Tingnan nyo yan. Yan. Yan ang CCTV footages. Itong sa kabila, yung sa kabila, yung tatlong pictures na yan sa left at saka yung tatlong pictures sa right. Itong tatlong pictures sa left, yan yung mga USAA saka mga Marines nung panahon ng insidente ng putukan. Yan yon. Yung nasa kanan naman, yan yung pinto na sinasabing pinasok daw ng mga NBI. Yung nasa kanan. So parehong oras yan. Parehong oras. Parehong oras yan. Yung kuha sa kabila, yung mga USAA yan at saka Marines. Sa loob yan. Itong nasa kabila naman, dun yan sa may entrance. Yung nakikita natin dyan. Yang sa kanan. Kumbaga, yung nasa kanan na yan na pictures, ito yan. Yung nakikita natin dyan, yung sa may pinto sa left, yan yun. Kaya yan, siyempre, gabi yun, madilim. Kaya pag tiningnan natin doon, madilim din. Pero yan yun. So ngayon, anong makikita doon sa pinakita sa CCTV? Yan, mga kabunyog. Sa parehong oras, walang tao doon sa kanan, hindi totoong may NBI at hindi totoong nakapasok. Pwedeng may NBI nandun sa labas. Kasi magkadugtong lang naman yung building ng Senate at saka ng GSIS. Mayroong bridge na nagkukonek. Pero yung sinasabi nila Cayetano na napasok ang Senado, hindi totoo. Kasi itong CCTV na to, itong CCTV na ito yung nagpapakita, eksaktong oras na yun. Yung nasa kabila, yan yung mga USAA sa Marines. Yung nasa kanan, yan naman yung entrance. Nandyan daw pumasok ang mga NBI. Kung makikita natin sa kanan, wala namang mga NBI agents. Diba? So, walang maipakita ang Senado. Ito, may mga kumakalat na ngayon, nagpapakita. Mga kabunyog. Paano na yan? Sino na ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? And yet, ang sinasabi ni Cayetano, hindi daw ba tayo naawa sa kanila? Hindi daw ba tayo naawa sa seguridad nila ng gabi na yon? Si Camille Villar daw ay kapapanganak pa lang. Ang kanyang kapatid daw ay maganda. Maganda daw ang kapatid niya, pero ano naman daw yun? Baka atakihin daw sa puso. Ano namang koneksyon kung maganda man si Pia Cayetano? O maganda nga ba si Pia? Anong koneksyon nun? Anong connect? Nagpapadrama si Cayetano, si Alan Peter, hindi man lang daw ba natin naisip yung kanilang pinagdaanan ng gabi na yun? Kung ipakita nyo kasi yung mga CCTV ninyo, maniniwala ang taong bayan. Ang problema, wala kayong maipakita. Ang sabi kasi ni Jinggoy, itago. At ito namang si Aplaska, walang maipakita. So ngayon, may lumalabas na yan. Yan yung lumalabas ngayon. Anong makikita dyan? Walang pagpasok ng NBI na naganap. Yun ang malinaw na nakikita diyan. Yung sinasabi nila na pinasok, hindi totoo eh. Hindi makita diyan eh. Di ba? Mga kabunyog. Kaya ito pa. Mayroong mga videos ang mga
ABS-CBN, saka GMA yata yun o News 5, nandun sila kasama ang mga NBI doon sa GSIS building. Kasi alam naman natin ang nangyari. Magkatabi ang building ng GSIS at saka Senate. Dahil nga magulo na yung sa Senado, nag-request yung general manager ng GSIS sa NBI na kung pwede magpadala ng security, mas secure ang GSIS. Kasi pwedeng lumabas galing sa Senado, lumabas ang daanan papunta ng Senado ay ng GSIS. So dapat mabantayan yung perimeters ng GSIS na wag makalabas doon. Ang sino mang galing sa Senado, hindi dumaan ng GSIS. Kaya nagpadala si Matibag ng Director Matibag ng NBI, mga 20 yata 'yon na NBI doon sa GSIS. May kasama silang media doon. May ABS-CBN, mayroon silang TV5. Mayroon GMA nandoon. Ibig sabihin, yung kung ano man ang gagawin ng NBI doon sa GSIS building, may media silang kasama, hindi magsisinungaling yun. Kaya ang nangyari, nung nagpapaputok doon sa Senate, may nagpapaputok, nagtakbuhan ngayon yung mga NBI na nandun sa GSIS building kasama ang mga media. So anong ibig sabihin nun? So kung nandun sa GSIS building ang mga NBI agents kasama ng media, nung nagpapaputok si Aplaska doon sa Senate, wala namang NBI doon. Kung mayroon man siguro, isa, dalawa, tatlo, parang nag-uobserba doon sa nangyayari sa loob ng Senado. Pero hindi para pasukin ang Senado. Kumbaga, normal lang naman yun, sinisecure mo yung perimeters, nagsumisilip kayo doon sa Senado. Pero hindi para pasukin ang Senado. Kasi kung papasok sila sa Senado, ang daming bantay doon sa loob ng Senado, hindi tatlo, hindi lang yun. Ngayon, nung tinanong ni verbal challenge ni Aplaska yung NBI. Sino yan? Sumagot naman daw yung NBI. Tapos sa kabila ng sumagot, pinaputukan pa rin ni Aplaska. Ay siyempre, nung pinaputukan ni Aplaska, nag-counter din yata ng 5 putok yung NBI, tapos umatras na rin. Pero yung karamihan ng NBI, hindi umalis sa GSIS building. Ano ang patunay doon? Kasama sila ng media eh. Nandun yung media. May mga videos niya na nagpapakita. So sino ngayon ang nagsisinungaling? Si Aplaska at sila Cayetano. Kaya wala silang maipakitang CCTV footage. At ito na, may pinapakita ngayon, ito yung CCTV footage, hindi natin alam kung kanino to galing. Pinapakita dyan, nasa laba, dun sa lugar, yung nasa kanan, nandyan daw yung mga NBI, dyan daw pumasok. Wala namang pumasok, may CCTV. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, grabe itong panlulokong itong ginagawa nila Cayetano. And yet gusto niya, paniwalaan natin sila. Magre-recite lang siya ng mga bersikulo, kapitulo sa Biblia, gusto natin paniwalaan na siya. Dahil ba siya nagbabanggit ka ng Biblia? Ikaw na ang papaniwalaan namin? Hindi naman ganyan. Huwag niyong pinagluluko ang taong bayan. Tapos dahil hindi niyo naluluko ang taong bayan, magagalit kayo. Pati sa media nagagalit sila. Kabunyog mga kababayan. 'Di ba? Yan yung nangyayari dito mga kabunyog. Ngayon, iimbestigahan na, nagbuo na ng panel of investigators ang DOJ. Ang ombudsman, iimbestigahan na rin sila. Tapos si Aplaska, preventive suspension 6 months. Galit ngayon si Cayetano. Bakit daw ipi-preventive suspension? Dapat daw si Matibag isuspend din. Bakit mo naman isususpend si Matibag? Si Aimee nga, gusto si Baki na si Matibag. Kasi hindi nyo kayang paikutin si Matibag eh. Ang kaya nyo lang paikutin si Junvic Rimulya. Si Junvic Rimulya, bilib na bilib sila kay Junvic kasi napaniwala nila si Junvic. Si Matibag hindi nyo kayang paniwalain. Ang DOJ hindi nyo kayang lukuhin. Lalo na si Ombudsman Boying Rimulya. Hindi nyo kayang paniwalain. At ang taong bayan, hindi nyo kayang paniwalain. Sa nangyayari na yan, sirang-sira na ang reputasyon ng Senado. Kaya lumalakas ngayon ang panawagang palitan na si Alan Peter Cayetano. Tama lang, pag hindi nyo pinalitan yan si Alan Peter Cayetano, wala. Bagsak na talaga ang ng Senado. Bagsak na yan.
mahihirapan ng makarecover yan. Kung gusto ninyo na ibalik pa kahit papano, ano? Ibalik pa ang ano na yan, ha? Maibalik pa ang respeto sa Senado, palitan ninyo. Palitan ninyo ang liderato ng Senado. Kung gusto ninyong makabalik pa ang paggagalang ng taong bayan. Pero pag hindi nyo yan pinalitan si Cayetano, wala na. Durug, wasak na ang reputasyon ng Senado. Sinong may kagagawa ng pagsira? Ang sinisisi ni Cayetano, ang minorya. Ang sinisisi niya yung media. Hindi. Kayo mismo ang sumisira ng reputasyon ng Senado. Wala na. Ha? Okay? Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.